Yo, what's up mga lods? Welcome sa part 3 ng ating TMX Classic build. Ayan, nakikita nyo sa picture. Bali na pa-repaint na natin yung mga parts. Ayan yung mugs with tire. Ito yung mga pyesa. Bali sa sobrang tagal niyan, binalot ko na yan almost 3 years in the making yung ating classic build. Ayan yung mga parts. Hindi nyo lang ma-identify kung ano yung mga parts, pero yan yung mga parts ng TMX. Tapos ito naman tayo, ito yung swing arm, yan din yung tangke, dilaw na dilaw yan. Ito yung mga braking system. Ito yung headlight. Sa headlight ito yung mga parts na pinapinturahan natin. Yan, bali nakabit na yung ibang mga parts, di ko na videohan. Tapos dito naman yung mekaniko ko, nagwa-wiring na siya. Nakabit niya lang yan, tapos ite-test namin kung gagana siya. Bali dito pala mga lods, binaklas na muna namin yung cylinder block. Kasi napasukan kasi ng tubig, bali chinek lang ng mekaniko ko kung okay pa ba yung piston. Kasi yun nga, napasukan ng tubig, baka kinalawang. At yun nga, kinalawang, bali nilihan niya na lang yan para makasiguro na okay siya, para iwas baklas. Kasi mahirap pag nagka-problema tapos baklas ka ulit, magastos. Bukod sa magastos, matrabaho din. Kaya mas okay talagang sigurado tayo sa mga gagawin natin. Bali ito palang pagbuo nitong makina mga lods, talagang pinarefresh ko siya, pinalitan ng ibang mga pyesa sa loob na pwedeng masira, lalo na pag natambak yung unit. At yun nga, yung mga bearing, yung mga spring, yung piston ring. Bali naparebor ko na din pala ito mga lods, pinarebor ko ng 0.25 yung ibinawas ata yun. Konti lang naman yun kasi hindi naman siya masyadong gasgas yung ano niya, yung cylinder block pala. Kaya yun, pinarebor ko para sure. Kaya so nga yun, natambak lang, kaya kailangan ulit i-check. Ano yan, pati valve seal pinalitan ko, yung mga gasket, halos lahat palit yan mga loads para sigurado tayo. Kasi mahirap talaga pag lagi nagbabaklas. Ayun na nga, binabalik niya na yung mga tornilyo sa loob. Kung hindi nyo pala mga tatanong mga loads, itong mekaniko ko, mekaniko din siya ng Honda. Sa kanya namin siya pinapagawa yung mga motor namin, gaya nung sa kapatid ko, yung Click. Basta lahat ng Honda kahit nga hindi Honda, pinapagawa din namin sa kanya Kasi expert na siya, matagal na siyang mekaniko Ano yung mga ganitong unit, mga TMX, kasi may TMX din siya. Kaya tiwala din ako na sa kanya ko na lang pagawa. Pati pala yung XRM ko, kung dati ka na nakasubaybay sa akin, siya din yung gumagawa ng XRM ko dati. Pag nagkakaproblema, yung pinakauna kong motor. Ayan nga, malapit na tayo sa katotohanan na iniigpitan niya na lang yung tornilyo ng cover. Mamaya i-start na natin yan. Oh my God. Ito naman, kinabi na kasi, kaya ako na lang nagkabit ng ibang parts. Gaya nitong switch, mga switch ng headlight, ng signal light, ng busina. Tinetest na natin yan ng ganyan. Tapos
Tapos dito naman in-install ko na din yung yung clutch lever. Yan, ang ginamit ko pala dyan RCB, yung universal. Kinabit ko na din yung brake master, RCB din yan. Set ko siya, nabili. Konting sipat. Dahil hindi nagawa nung mekaniko yung hindi na pala inabot na gawin yung pag-repack ng shock. Ako na lang gumawa, DIY ko na lang. Kasi meron naman akong idea sa ganito. Nanood naman ako sa University of YouTube. Kaya ako na lang gumawa. Kina-check ko din kasi kung yung mga ibang ginagawa sa pag-ayos ng motor kaya kong i-DIY. Ako na ginagawa ko na talaga yan. Tinatry ko para matuto din. So first time ko nga pala yan na gawin. Kaya medyo nahirapan pa ako dyan eh. Dito nilagyan ko na ng oil. Bale nilagay ko pala dyan 100 ml every tube, every shock. Dito nilagay ko ng side cover. So may magneto side. Tapos lagay na natin tangke para makita na natin yung yung itsura niya. Dahan ko pa yun, baka magasgas eh. Tamang higpit lang nung mga tornilyo. Lagay ko na din yung upuan. Yan, nakikita na natin. Malapit na mabuo. Ayan na. So nandito na lang tayo. Thanks for watching.